Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Iya, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral, at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. Gabi noon, 9:00 ng gabi, medyo malamig, tapos ang lakas ng ulan. Nagsasara na ako ng shift sa coffee shop malapit lang sa campus. Ako na lang mag-isa sa loob, nag-aayos ng mga baso at nagbuburn ng chalk sa menu board nang biglang bumukas ang pinto. Si Sir T, professor ko siya sa major subject namin sa education. Yung tipo ng guro na hindi mo makakalimutan, hindi dahil terror, kundi dahil may presence siya. Tahimik lang, pero may dating. Basang-basa ang suot niyang hoodie. Tumingin siya sa akin at ngumiti, tapos nagtanong, "Ikaw na lang mag-isa?" Tumango ako. "Oo, sir. Last shift ko ngayon." Umorder siya ng Amerikano, as usual. Sabi niya, gusto lang daw niya magpalamig ng utak, dami raw kasing paperworks. Umupo siya sa sulok, pero nagkatinginan pa rin kami paminsan-minsan. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nakakaramdam ng tension, o kung may nararamdaman din siyang kakaiba. Yung tipong hindi mo ma-explain kung bakit, pero may init kahit malamig ang panahon. Maya-maya, nilapitan ko siya, dala ko yung order niya. "Mainit pa, sir." Nagpasalamat siya, sabay sabing, "Salamat, Iya. Ang sipag mo talaga. Lahat ng prof sa department, ikaw ang binabanggit." Natawa ako ng konti, sana ganun din yung grade ko. Tumawa siya, pero iba na yung tingin niya sa akin. Hindi na siya yung simpleng professor, parang may nakikita siyang iba. At sa totoo lang, gusto ko yun. Gusto kong may nakakapansin sa akin. Siguro kasi pagod na akong puro obligasyon, puro trabaho, puro expectations ng iba. Nagtagal yung kwentuhan namin. Umabot sa mga personal na bagay, love life, pamilya, stress. Tinanong niya ako kung may boyfriend ako. Sabi ko, wala. Tinanong ko siya kung okay sila ng asawa niya. Tumahimik siya. Tapos sabi niya, may mga bagay na hindi na katulad ng dati. Hindi ko alam kung paano nangyari. Basta bigla niya akong inaya ihatid dahil malakas ang ulan. Sabi niya, baka delikado na sumakay pa ako. Nagpaalam ako sa manager sa text. Sumakay ako. Hindi ako nagtanong kung saan kami pupunta, hanggang sa mapansin kong hindi kami papunta sa sakayan. Diretso siya sa isang motel sa tabi ng highway. Nag-freeze ako. Hindi ako nagsalita. Hindi rin siya nagsalita. Nung pumarada siya, tumingin siya sa akin. "Pwede ba?" tanong niya. Hindi ako tumango. Hindi rin ako umiling. Pero bumaba ako ng kotse. Hindi ko alam kung dahil ba sa curiosity, o dahil gusto ko lang maramdaman na may pumipili sa akin kahit isang gabi lang. Pero ang gabing yun, ang katahimikan sa loob ng kwarto, ang init ng balat naming pareho, ang halimuyak ng kape na nanatili sa hangin, yun ang gabing hindi ko na nabura sa isip ko. Hindi ko rin alam kung mali ba to agad. Basta ang alam ko, yun ang simula ng pagbagsak ko. Working student ako mula pa nung second year. Hindi ako galing sa pamilyang mayaman, at hindi rin ako yung tipong inispoil. Sa totoo lang, ang tagal ko ring nasanay na ako lang mag-isa sa lahat, sa enrollment, sa bayad ng renta, sa pag-uwi ng gabi galing work. Yung tipong kahit may problema ka, kailangan mong itago kasi wala namang ibang sasalo. Wala akong nanay. Bata pa lang ako, iniwan na niya kami. Tatay ko, may sarili na ring pamilya. Nakatira ako sa tita ko pero mas mukha pa akong border kaysa pamangkin. Kaya siguro maaga akong natutong dumiskarte, maging matapang, kahit ang totoo, madalas gusto ko na lang humiga at umiyak. Pero wala walang panahon para duwag. Dun ko siguro unang napansin si Sir T, una siyang nagturo sa amin nung third year. Tahimik lang siya, hindi kagaya ng ibang professor na laging may pasabog o pakol. Pero may something sa boses niya, sa paraan ng pagtuturo niya, na parang hinahaplos ka. Hindi siya nagsisigaw, pero makikinig ka. May authority siya na hindi nakakatakot, kundi nakakabighani. Una, wala naman. Normal lang. Pero nung dumalas na yung pagtingin niya sa akin habang nagtuturo, dun na ako nagsimulang mag-isip. May time pa nga na tinanong niya ako kung kumakain ba raw ako ng maayos kasi pumapayat daw ako.
Ang babaw, di ba? Pero sa akin, ang lalim ng tama. Kasi bihira may nag-aalala. Kaya nung may nagsabi sa akin ng ganun, kahit simpleng tanong, parang may pumasok sa puso ko na init na hindi ko na kayang i-ignore. Lalo na nung minsang tinawag niya ako sa faculty room, para lang i-comment ang paper ko. Ang galing mong magsulat, sabi niya. May depth ka. Sinabayan pa ng matagal na tingin. Hindi bastos, hindi halata, pero may ibang dating. At ang masama, hinanap-hanap ko yun. May isa pang pagkakataon, nung nalate ako sa quiz kasi galing akong night shift. Hindi niya ako pinagalitan. Ang sabi lang niya, kaya mo pa ba? Hindi ko alam kung bakit, pero muntik na akong maiyak sa tanong na yun. Parang ang tagal kong hindi natanong kung okay pa ba ako. Simula noon, naging mas paborito ko na siya sa lahat ng professor. Ako yung laging present sa klase niya, kahit antok na antok pa. Ako yung laging nagvo-volunteer mag-present ng lesson, magdala ng props, kahit walang bonus point. At alam ko, napansin niya yun. Pero di ko alam kung infatuation lang ba yun o may kulang lang talaga sa buhay ko. Kasi kahit alam kong mali, teacher ko siya, may asawa, may anak, gusto ko pa rin siyang makita. Gusto ko yung paraan ng pagtitig niya, yung banayan niyang pagsasalita, yung pakiramdam na may nakakapansin sa akin kahit pagod na ako. Akala ko harmless lang. Akala ko hanggang tingin lang. Pero may hinahanap pala ako, hindi lang validation, kundi connection. Yung pakiramdam na kahit isang beses sa isang araw, may taong nagkaka-interes sa akin hindi dahil kailangan ako, kundi dahil gusto niya akong pakinggan, pansinin. At kung siya man yung taong yun, kahit alam kong mali, hinayaan ko ang sarili kong mahulog. Pagkatapos ng gabing yun, akala ko may pagbabago. Akala ko, magkakaroon na kami ng something. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon, pero akala ko, may kami. Kasi hindi naman yun basta halik lang, hindi rin basta yakap lang. Ramdam ko sa bawat dampi ng palad niya sa balikat ko, sa bawat pabulong niyang tanong kung okay lang ba ako habang hawak ang bewang ko, may init, may emosyon, may sinadyang intensyon. Pero kinabukasan, parang binura niya lahat, parang ako lang ang nandun. Sa klase, hindi siya tumingin kahit isang beses sa akin. Naging formal siya bigla, yung tipong parang ako lang ang estudyante at siya lang ang guro. Wala na yung maliliit na ngiti sa dulo ng sentence niya. Wala na yung, "Are you eating enough?" o "You look tired." Wala na lahat. At ang masakit, wala man lang kahit isang text. Kahit simpleng, "Sorry." Kahit, "Hindi dapat nangyari yun." Kahit ano. Pero wala. Tahimik. Ang tanga ko rin, kasi ilang araw akong naghintay. Naghintay ako ng sulyap, ng tingin, ng kahit anong sign na hindi lang ako guni-guni ng gabi. Pero habang tumatagal, mas lalo niyang pinapatunayan na, wala yun. Nagpakabuzi ako. Sinalubong ko ang trabaho, ang klase, kahit yung mga org activities na dati tinatanggihan ko. Pero kahit anong distraction, may parte pa rin sa akin na gustong sumigaw. Bakit mo ako ginanon? May galit, oo, pero mas marami ang tanong. Ginamit mo lang ba ako? Naintriga ka lang ba sa akin kasi ibang-iba ako sa misis mong tahimik, maayos, propesyonal? O sinubukan mo lang akong tikman kasi convenient ako, kasi mag-isa ako, kasi walang magtatanong? Gusto ko siyang harapin. Gusto ko siyang tanungin kung nagsisisi ba siya. Pero sa tuwing lalapit ako, tumatalikod siya. Tuwing tatawagin ko siya ng, "Sir," wala siyang sagot. Para bang yung buong pagkatao ko, tinanggal niya sa eksena. Hindi ko alam kung ako ang mali o siya. Pero ang alam ko, hindi ako ang unang nagturo ng damdamin. Hindi ako ang unang lumapit. Hindi ako ang unang tumitig ng may kahulugan. At ngayong tapos na, ako lang ang naiwang wasak. Walang label ang nangyari. Pero ramdam ko yung latay. Araw-araw. Sa bawat pagpasok sa klase niya. Sa bawat pagsusulat ng pangalan ko sa papel na siya ang titignan. Sa bawat pag-uwi kong tahimik, pilit kinakalimutan ang gabi na hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa balat ko. Hindi ko alam kung paano mag-move on sa isang bagay na hindi naman official. Pero bakit ganon? Yung mga walang pangalan, sila pa yung may pinakamalalim na marka. Hindi ko na mabilang kung ilang klase ang pinasukan ko na wala ako sa sarili. Parang katawan ko lang yung present, pero yung isip ko, naiwan sa mismong sulok ng office niya. Yung upuang doon niya ako unang tinabihan. Doon niya ako unang hinawakan. Doon ako unang naging mahina. Bumagsak ako sa 2 major subjects.
Hindi dahil bobo ako, pero dahil wala na akong gana. Wala na akong lakas. Hindi na rin ako regular sa trabaho. Palagi akong late, palagi akong tulala. May mga araw na hindi ko na nga kayang bumangon. Yung katawan ko, parang may buhat-buhat na kung anong bigat na hindi ko maintindihan. Pero totoo pala talaga yun, kapag may pinipilit kang itago, ikaw din ang masisira. Walang nakakaalam. Kahit yung roommate ko sa boarding house, hindi alam kung bakit lagi akong umiiyak sa banyo. Sinasabi ko lang, stress lang sa school. Pero totoo, hindi stress lang eh. Trauma na siya. Yung bang kahit isara ko na yung libro, kahit patayin ko na yung ilaw, kahit pumikit ako, mukha pa rin niya ang nakikita ko. Yung boses niya na pabulong. Yung init ng hininga niya malapit sa leeg ko. Lahat yun, parang bangungot na paulit-ulit. Pati pamilya ko, wala rin alam. Kumusta raw ako sa school? Sabi ko okay lang. Kumusta raw sa trabaho? Sabi ko manageable. Pero sa totoo lang, hindi ako okay. At hindi manageable tong sakit na to. Pero sino bang kakausapin ko? Wala namang makakaintindi. Lalo na't ako ang babae. Ako ang estudyante. Ako ang mas mahina sa paningin ng iba. Kaya ako na lang ang tumanggap ng lahat. Ako na lang ang umako. Minsan tinanong ko sarili ko, ginasto mo rin naman yun, di ba? Pero kahit ilang ulit kong ibalik sa isip ko ang gabi na yun, hindi ko masabing gusto ko talaga. Hindi ko rin masabing ayaw ko. Kasi hindi naman siya sa pilitan. Pero may puwersa, may pangungumbinsi, may paglaro sa damdamin, may halong pang-aakit na mahirap tanggihan. At ngayon, ako na lang ang naiwan para magbitbit ng lahat ng bigat. Ang sakit lang isipin na habang ako, halos hindi na makatingin sa salamin, siya, malamang, tulog na tulog sa tabi ng asawa niya. Habang ako, pinipilit bumangon araw-araw kahit wasak, siya, malamang, normal lang ang takbo ng buhay. Kasi ako lang ang may bakas. Ako lang ang may sugat. Ako lang ang may latay. Ang hirap ng ganito, yung pakiramdam na parang sinilaban ka sa loob, pero hindi mo pwedeng isiga. Kasi kung gawin mo yun, baka ikaw pa yung pagdudahan. Baka ikaw pa yung masisi. Ilang linggo na ang lumipas pero hindi pa rin ako makawala sa eksenang yun. Parang pelikula na paulit-ulit sa utak ko, yung paraan ng paglapit niya, yung paglalapit ng mga palad namin, yung bigat ng katahimikan sa loob ng office habang unti-unting humihina ang pagitan naming dalawa. Hindi ko masabi kung gusto ko talaga yung nangyari, o gusto ko lang yung pakiramdam na may pumansin sa akin. Sa totoo lang, pagod na ako sa buhay. Working student ako, laging puyat, laging kapos. Walang oras para sa sarili. Wala ring sapat na pagmamahal mula sa kahit sino. Kaya nung naramdaman ko yung konting atensyon mula sa kanya, yung mga simpleng tanong kung kumain na ba ako, yung pag-alala sa schedule ko, yung pagbibiro na may halong sulyap, parang may init na damaloy sa katawan ko. Parang may bahaging matagal ng nanlamig na biglang nabuhay. Pero nung gabing yun, iba. Tahimik siya, pero yung mga kilos niya, nagsisigaw. Yung paraan ng pagtingin niya sa akin, yung hawak niya sa bewang ko, yung mainit na hininga sa leeg ko, lahat yun, hindi ko alam kung gusto ko ba, o hinayaan ko lang. Kasi baka nga gusto ko lang maramdaman na importante ako, na may pumili sa akin. Kahit alam kong hindi ako dapat piliin. Sinisisi ko sarili ko. Oo, mali ako. Oo, dapat hindi ako pumayag. Pero tao rin naman ako, di ba? Tao akong napagod. Tao akong nangulila. Tao akong umasa. Tao akong humawak sa kaunting init, kahit alam kong panandalian lang. Hindi ko sinasabing wala siyang kasalanan. Kasi hindi ako lumapit sa kanya. Hindi ako ang unang humawak. Hindi ako ang nagtulak sa pinto para isara yung silid. Pero hindi rin ako umatras. Hindi ko rin siya pinigilan. Kaya kahit ilang beses kong balikan yung eksena, pareho kaming may sala. Hindi lang ako, hindi lang siya, pareho kami. Pero ang masakit, ako lang ang naiwan sa latay. Ako lang ang tuluyang nawasak. Siya, parang walang nangyari. Ako, gabi-gabi, tinatanong ang sarili, kung hindi ba ako nagkulang sa sarili ko, aabot ba ako sa ganito? Pero tapos na eh. Hindi na mababawi. Ang tanong ko na lang ngayon, ilang pagkakamali ang kailangang maranasan bago matutong mahalin ang sarili. Hindi ko inakala na babalik ako sa classroom, pero hindi na bilang estudyante. This time, ako na yung nasa harap. Ako na yung may hawak ng chalk, ako na yung ginagalang. Pero sa likod ng nameplate ko, may baon pa rin akong takot.
Noong una kong sabak sa pagtuturo, nahuli ko ang sarili kong nakatitig ng matagal sa isang estudyanteng masyadong tahimik, masyadong mabait. At bigla akong kinabahan. Hindi dahil may mali agad, kundi dahil pamilyar yung pattern. Yung mismong tahimik na energy na minsan, pwedeng magbigay ng maling signal, kasi minsan, ang katahimikan yun pala yung pinakamalalim na sigaw. Pero iba na ako ngayon. Iba na yung tanong sa sarili ko. Hindi na, bakit ako nagpahulog, kundi, paano ko hindi hahayaang mahulog ang iba? Kasi alam ko na yung latay. Alam ko na yung hiya. At higit sa lahat, alam ko na kung paano pilitin ang sarili na magpigil, kasi kaya pala. Maraming beses na akong tinukso ng sitwasyon. Isang late consultation, isang estudyanteng umiiyak dahil sa grade, isang tanong na hindi na tungkol sa lesson kundi tungkol sa buhay. Yung tipo ng pag-uusap na dati, yun ang naging simula ng maling ugnayan. Pero sa bawat ganong eksena, huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa mata nila at sinabing, kaya mo yan. Hindi, nandito ako para sa'yo, kasi alam ko na minsan, yun ang simula ng pagbukas ng pinto na hindi dapat buksan. Dun ko nakita na hindi lang pala sugat ang dala ko. May aral din. At kung may pagkakataon akong itama kahit sa maliit na paraan, gagawin ko. Dati, takot akong humarap sa salamin. Ngayon, kahit may lamat pa rin, kaya ko nang titigan ang sarili. Hindi para sabihin na malinis na ako, kundi para amining pinili kong magbago. Sa classroom, natuto akong maging matatag hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga estudyanteng, tulad ko noon, naghahanap lang ng koneksyon. At kung ako man ang maging tulay sa pagitan ng sakit at paghilom, sana sa dulo, mas piliin nilang mahalin ang sarili nila, gaya ng ginagawa ko ngayon, unti-unti. Parang eksena sa pelikula. Pagpasok ko sa seminar hall, malamig ang aircon pero mas malamig yung pakiramdam ko nang makita ko siya, si Sir T nakatayo siya sa gilid, hawak ang isang folder, tahimik na nakatingin sa harapan. Pero kahit ilang taon na ang lumipas, kahit may puti na sa buhok niya at may konting lobo sa tiyan, hindi ko malilimutan yung tindig. Lalo na yung mata niyang minsan naging salamin ng pagkalito, ng tukso, ng sandaling walang pangalan. Hindi siya agad tumingin. Ako yung unang nakapansin. Ang utak ko, nag-freeze. Pero ang katawan ko, alam ang gagawin, huminga ng malalim at tumuloy lang sa upuan. Pero kahit nakaupo na ako, ramdam kong sinundan niya ako ng tingin. Hindi ako lumingon. Hindi ko kaya, hindi pa. Sa kalagitnaan ng lecture, napalingon ako. At sakto yung pagkakatingin niya. Nagkita ulit ang mata namin. Walang salita, walang tango, walang ngiti, pero para sa akin, sapat na yun. Ang tagal ko ring inisip kung siya ba'y walang konsensya. Kung ako lang ba talaga yung may bitbit ng bigat. Pero nung mga mata niya yung sumagot, biglang nagbago ang pakiramdam ko. Hindi niya kailangang magsalita, hindi ko kailangang marinig ang, sorry. Kasi sa katahimikan, may kumpirmasyon, na may sugat din siyang iniwan sa sarili niya. At hindi na niya yun may tago, kahit pa propesor pa rin siya. Hindi ko alam kung nakita niya rin yung pagbabago sa akin. Na yung dating batang laging naghahanap ng pansin, ngayon ay babaeng marunong nang tumingin ng direkta, pero hindi na kailangang kumapit. Hindi na kailangang umasa. Sa dulo ng seminar, hindi kami nag-usap. Hindi siya lumapit, at hindi ko rin naisip na lumapit. Kasi sa tagal ng pagtakbo ko mula sa sakit, ngayon lang ako tumigil, hindi para habulin siya, kundi para yakapin yung katotohanang wala na akong gustong habulin pa. At doon ko naramdaman yung tunay na closure. Hindi dahil may humingi ng tawad. Hindi dahil may second chance. Kundi dahil, finally, hindi na siya ang sentro ng kwento ko. Ako na.